Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Kung hindi mo talaga maalala, ay ipapaalala ko na lang sa'yo. Nakangisi na sabi niya at mabilis na lumapit sa akin na walang kahit na anong saplot sa katawan. Mukhang kahit pa magkunwari ako na wala akong naalala, ay gagawa pa rin siya ng paraan para matuloy ito ngayong gabi. Lalo nang sinabi ko sa kanya na tuwing weekend lang kami magme-make love na dalawa. Love, hindi ka ba pagod ngayon? Tanong ko sa kanya. Hindi po, nakangiti na sagot niya sa akin. Ako kasi, pagod ako. Talaga? Nakangiti na tanong niya sa akin. Opo, gusto ko nang matulog. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan niya na ako sa labi ko. Ako naman ay napapikit na kaagad sa ginawa niya. Mabilis rin naman akong tumugon sa halik niya sa akin. Hindi ko rin naman kayang pigilan ang sarili ko dahil nga tuwing hinahalikan niya ako ay nakakapanghina ng tuhod. Nagugustuhan ko lagi ang paraan ng halik niya sa akin. Kapag ganito siya ay laging safe ang pakiramdam ko. Ganito talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Masaya ang puso ko dahil pakiramdam ko pareho kami ng nararamdaman. Kapag ganito na hinahalikan niya ako sa labi, pakiramdam ko ay parang mahal niya rin ako. Naalala mo na ba? Nakangiti na tanong niya sa akin. Medyo, nakangiti na sagot ko sa kanya. Kulang pa ba? Nakangisi na tanong niya na halatang binibiro niya lang ako. Medyo. Sagot ko ulit sa kanya at mabilis niya akong binuhat. Alam ko naman kung saan niya ako dadalhin. Pumasok kaming dalawa sa loob ng banyo. Nagulat pa ako nang buksan niya ang shower kaya nabasa kaming dalawa. Love, stop me now if you really don't want to make love. Of course, I want it, love. Gusto ko. Nagbibiro lang ako at baka makalusot. Nakangiti na sabi ko sa kanya. I knew it. Alam ko namang hindi mo kayang tanggihan ng charm ko. Natatawa na sabi niya. Kaya tumawa na lang din ako. Opo, super lakas kasi ng karisma mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Every weekdays ay ikaw ang teacher ng mga bata sa school. Sa bahay na ito ay ako naman ang teacher mo tuwing weekends. Kaya naman, ready ka na ba? Ready ka na ba sa bagong nating lesson, love? Nakangisi na tanong niya sa akin. Yes, sir. Nakangiti na sagot ko sa kanya at ako na mismo ang unang humalik sa kanya. Naging mapusok ang palitan namin ng halik, agresibo at halatang sabi kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na namalaya na wala na pala akong suot na kahit na ano. Pareho na kaming dalawang walang kahit na ano. Tulad ng lagi niyang pinaparanas sa akin, ay ginagawa na naman niya ito ngayon. Buong gabi namin pinagsaluhan ng isang mainit na gabi. Napuno ng halinghingang buong silid namin. Pareho kami nag-e-enjoy na dalawa. Sleep well, love. Huling salitang narinig ko bago tuluyang bumigay ang mga mata ko. Kinabukasan ay wala na siya sa tabi ko. Tanghali na ako nagising at tulad ng dati ay masakit ang buo kong katawan. Pero parang bigla na lang itong nawala dahil sa bulaklak na nasa tabi ko na may kasamang card. Hi love, sorry kung wala ako sa tabi mo sa pagising mo. May kailangan kasi akong puntahan kasama si daddy. Don't worry, uwi rin ako mamaya. May darating na glam team dyan para tulungan kang lalong pagandahin. Alam ko na maganda ka na pero gusto ko na mas lalo ka pang gumanda dahil may party mamaya sa bahay at kasama ko kayong dalawa ni Tien na pupunta doon. See you later, love. Don't skip your lunch dahil alam ko na tanghali ka na namang gigising mamaya. Your handsome husband. Nagulat ako dahil hindi ko na alam na may party pala sa bahay nila. Wala rin naman kasi siyang sinasabi sa akin kaya naman hindi ko talaga alam. Ngayon niya lang sinabi. Bumangon na ako para naman makapagtanghalian na ako dahil nagugutom na ako. Medyo masakit ang pearl ko kaya naman mabagal ako maglakad. Pumasok ako dito sa banyo para ihanda ang pampaligo ko. Mag-warm bath na lang ako para naman mawala itong pananakit ng katawan ko. After kong maligo, ay bumaba na ako para kumain. Si Tien ay sumabay na sa akin dahil hinintay pa lang niya ako. Natutuwa naman ako sa kanya. Mommy, is that Makati po ba? Tanong niya sa akin sabay turo ng laeg ko. Ang alin baby? Dad po, sa neck mo po. Sagot niya sa akin ay kinagulat ko. Dahil nakalimutan ko palang takpan ng mga kiss marks ko. Medyo baby, sagot ko sa kanya at kunwari ay kinamot ko to. Drink ka po ng medicine for allergy, mami. Baka po allergy lang yan. Nakangiti na sabi niya sa akin.
Opo, later po. Baby, gising ka na ba kanina nang umalis ang daddy mo? Yes po, mommy. Ang sabi niya may pupuntahan sila ni grandpa. Kasi po may party po kasi mamaya sa house nila grandma. Sagot niya sa akin. Alam mo ba kung anong party? Ang alam ko po parang may birthday po yata. Nakangiti na sagot niya. Kaninong birthday? Tanong ko sa kanya. Hindi ko po alam, mommy. Basta pong sabi sa akin ni daddy, susunduin niya tayo mamayang hapon dito. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay, sabi ko na lang sa bata. Kahit pa kasi gusto ko siyang tanungin ng tanungin, ay baka hindi naman niya alam ang sagot. Kumain na lang kaming dalawa dahil biglang dumating ang glam team. Ang aga nila ngayon, sila rin ang nag-ayos sa akin nung kasal ko, kaya naman palagay na ang loob ko sa kanila. Mabait sila at talagang magaling silang mag-makeup. May binigay naman si Manang na isang box sa akin at kung buksan ko ito isang gown pala. Mukhang galing din ito sa asawa ko. Bigla tuloy akong kinabahan dahil mukhang malaking party ang magaganap mamayang gabi. Tapos wala akong dalang regalo. Nang dumating ang asawa kay pinuri niya ako ng ilang beses na maganda raw ako, na sobrang ganda ko raw. Pero ako itong hindi mapakali. Love, pwede ba ako magtanong? What is it, love? Tanong niya rin sa akin. Sino may birthday ngayon? Tanong ko sa kanya. Bakit mo tinatanong? Kasi gusto ko sanang bumili ng gift para sa kanya, love. Hindi na kailangan. Bakit hindi na kailangan? Sino bang may birthday? Dahil ang may birthday ay, Daddy, I'm ready na po. Bigla na lang nagsalita si Tin kaya hindi na natapos ng asawa kong sasabihin niya. Ang ganda naman ng baby ko. Manang-mana ka siya mami mo dahil pareho kayong maganda. Nakangiti na sabi niya. Opo daddy, mana po talaga ako kay mommy. Nakangiti naman na sabi ni Tin. Alis na tayo dahil hinihintay na nila tayo, sabi niya at inalalayan kaming bumaba ni Tin sa may hagdan. Ako naman kinakabahan dahil hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa akin doon mamaya. Pero umaasa pa rin ako na magiging okay ang lahat lalo na kasama ko si Ninong. Nakasama ko ang asawa ko. Magtitiwala lang ako sa kanya. Habang nasa daan kami ay tahimik lang ako at silang dalawa lang ang nag-uusap. Lumilipad kasi ang isipan ko. Hindi ako mapakali dahil nga hindi ko alam ang gagawin ko. Mommy, ang tahimik mo po. Sorry, may iniisip lang si mommy. Love, just relax. Just be yourself. Hindi mo naman kailangan mag-alala dahil kasama mo kami. Nandun din sila mommy. Kasi sa bahay naman tayo pupunta. Nakangiti na sabi sa akin ng asawa ko. Okay, sabi ko sa kanya para naman hindi na siya mag-alala sa akin. Hinawakan niyang kamay ko at hinalik-halikan niya ito. Napangiti na lang ako dahil ang sweet na naman niya sa akin. Kaya naman ikinalma ko na rin ang sarili ko dahil kailangan ko. Ang alam ko ay malapit na kami sa bahay nila at tama nga ako dahil after ilang minutes ay nakarating na kaagad kami. Maraming sasakyan ang nakapark sa labas ng gate nila. Ang sasakyan ng asawa ko ay nasikaso naman ng mga tauhan nila. Hawak niyang kamay naming dalawa ni Tin at pumasok na kami sa loob. Love, relax lang, nasa tabi mo lang ako, sabi niya sa akin. Thank you, love. Pagpasok namin sa loob ng gate ay nasa garden na pala ang party nila. Ang dami na rin ng mga bisita, kaya naman mas sumigpit ang kapit ko sa asawa ko. Naglakad kami papasok muna sa loob ng bahay at sinalubong kami ni mommy. Mabuti naman at dumating na kayo, nakangiti na sabi niya. Good evening po, mommy. Good morning, anak. Ang ganda mo lalo ngayon. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you po, ma'am. How about me, grandma? Of course. Super pretty na talagang mana kay grandma. Nakangiti na sabi sa kanya ni mommy. How about me? Tanong rin ng asawa ko. It's your birthday kaya naman ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Natatawang sabi ni mommy pero ako itong nakatingin sa asawa ko dahil birthday niya pala. Birthday mo? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Yes, love. Nakangisi na sagot niya sa akin kaya hinampas ko siya ng mahina dahil naiinis ako sa kanya. Tinatanong kita kanina pero gusto ko raw po niyang isurprise, mommy. Nakangiting sabi ni Tin. Hindi tuloy ako nakabili ng regalo, sabi ko at mas lalo akong nalungkot. Anak, okay lang yan. Anak na lang ibigay mo sa asawa mo, sabi ni mommy. Malapit na mom, nakangising sabi ng asawa ko, kaya ako itong nahiyang-hiya sa mga lumalabas sa bibig niya. Tara na sa garden para makapagsimula na tayo,
sabi ni Mommy at nauna na silang naglakad ni Tien. Kami naman tong nakatayo pa rin dito. Tara na love, yaya niya sa akin pero sinamaan ko siya ng tingin dahil naiinis ako sa kanya. Sorry na po, sabi niya at hinalikan ako sa pisngi. Nakakainis ka. Kahit na birthday mo ngayon, hindi ka tatabi sa akin mamaya, sabi ko sa kanya at ako pa ang nauna naglakad para sumunod kay Mommy. Love, sorry na po. Bahala ka sa buhay mo. Birthday ko ngayon, sabi niya sa akin. Ano naman kung birthday mo? Matari na sabi ko sa kanya. Grabe ka talaga sa akin, sabi niya sa akin. Tsk, sabi ko at bumagal ng lakad ko dahil malapit na kami sa garden. Naririnig na namin ang host na nagsasalita hanggang sa tinawag ng asawa ko. Sa kanya na nakatutok ang ilaw. Ako naman itatabi na sana pero bigla na lang akong hinila ni Colton at naglakad kami papunta sa may gitna. Good evening everyone. Thank you for coming and I want to introduce my lovely wife, Mrs. Ana Sofia Samaniego. Nakangiti na sabi niya kaya nagulat talaga ako. Hindi ko alam na sa ganitong party niya ako ipapakilala. May asawa ka na pala, narinig ko na sabi ng ilan sa paligid. Yes, bagong kasal lang kami. It was an intimate civil wedding. Sa church wedding na lang kayo pumunta. Nakangiti pa na sabi ng asawa ko. Siyempre, hindi pwede na walang message ang wife ni Mr. Samaniego para sa kanya. Biglang sabi ng host kaya kinabahan ako. Okay lang po ba na ako na muna? Nakangiti na tanong ni Tien, ang aking life savior ngayong gabi. Hi everyone! Thank you so much po sa pagpunta sa birthday ng daddy ko. Ako na po muna dahil po ang pretty mommy ko ay medyo shy pa po siya. My birthday message to my dad is to stay healthy, stay handsome and always happy. Thank you so much daddy dahil inalagaan at mahal mo po ako. Super love po kita. Sana po magkaroon na ako ng kapatid para po maging mas masaya ang house natin. Happy birthday and I love you daddy. Thank you baby. Malambing na sabi ng asawa ko kay Tin. And now, it's your turn Mrs. Samaniego. Nakangiti na sabi ng host at binigay na sa akin ng mic. Okay lang kahit na wala love. Sabi sa akin ng asawa ko dahil alam niya na medyo nahihiya ako. Happy birthday love. I love you. Nakangiti na sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Pero ito ang naging dahilan para matulala siya sa akin. Alam ko na hindi niya inaasahan na sasabihin ko ito. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano bang dapat kong sabihin sa kanya. Ano ba ang dapat? Ang alam ng lahat ng tao, kaya niya ako naging asawa dahil nagmamahalan kaming dalawa. Kaya wala na akong choice. Can you say it again love? Nakangiting sabi niya. Happy birthday, Han! Sorry I'm late. Napatingin ako sa pinagmula ng boses ng isang babae. Matangkad, maputi at maganda ang babaeng ito na sa kanya ang atensyon ng mga tao dito. Lalo na ako dahil siya narinig ko na Han ang tawag niya sa asawa ko. Sino siya? Bakit Han? Mga tanong ko sa sarili ko. Hindi niyo man lang ako hinintay bago kayo nagsimula, sabi pa ng babae. Tigilan mo nga yung pag-grand entrance mo. Ako ang may birthday. Sabi ng asawa ko sa babae kaya naman naguluhan ako sa kanila. Happy birthday, Han! Sabi pa ng babae tumalik ito sa pisngi ng asawa ko. Han mo ang mukha mo, sabi ng asawa ko. Bakit honey? Buwisit to, ipapahamak mo pa ako sa asawa ko. Sabi ng asawa ko. Asawa mo? Nag-asawa ka na? Bakit hindi ko alam? Paano na ako? Paano ng anak natin? Natatawa na sabi niya sa asawa ko. Sino siya? Tanong ko kay Colton dahil gusto ko lang malaman kung sino bang babaeng to. Love, sorry sa mga sinasabi ng babaeng to. She's shabby, may kasi na sobrang kulit. Gusto laging bida-bida kasi nga bida-bida. Nakangiting pakilala ng asawa ko sa babaeng ito. Pinsan mo? Yes, love. Pinsan ko. Ganyan lang talaga yan. Kulang kasi sa pansin. Nakangiti na sabi niya sa akin. Hi, I'm Savi. Ang pinakamagandang pinsan ni Colton. Nakangiti na sabi niya at nakipagbeso-beso siya sa akin. I'm Ana, sabi ko sa kanya. Ang ganda mo naman. Ang malas mo lang kasi sa pinsan ko ang naging asawa mo. Hindi kayo bagay dahil gurang na siya. Natatawa na sabi niya kaya napangiti na lang din ako. Halatang inaasar niya ang asawa ko dahil pati si mami ay tumawa na rin. Grabe ka naman sa gurang pa. Tanungin mo kayang asawa ko kung matanda na ba ako. Mabilis kong kinurot ang tagiliran niya dahil dito pa talaga niya sasabihin sa maraming tao
ang tungkol sa tibay ng tuhod niya. Kahit kailan talaga ang lalaking ito, walang pinipiling lugar. Ang ingay talaga ng bibig niya. Sorry love, malambing na sabi niya. Wow love, parang nakamove on na talaga. Alam ko na pabiro ang pagkakasabi niya pero iba ang dating sa akin. Savvy, saway sa kanya ng asawa ko. Nagbibiro lang siya love. Alam ko, sabi ko sa kanya pero seryoso ang boses ko. Medyo insensitive palang pinsan niya dahil hindi man lang niya naisip ang feelings ko. Pero baka kasi normal na lang sa kanila ang ganito. Nagsimula ng party dahil mukhang kilala naman ng lahat ang pinsan ng asawa ko. Dahil baliwala na sa kanila ito. Nagulat lang siguro sila sa boses niya kanina. Ako naman imupo na lang sa table namin. Nasa tabi ko si Tien na busy sa dessert na kinakain niya. Nagpaalam sa akin ng asawa ko na kukuha siya ng food namin. Buffet style tong party kaya kukuha na lang ng kung ano ang gusto. Mommy, gusto mo po bang i-try? Masarap po. Nakangiti na sabi ni Tien habang inaalok niya ako ng cake na kinakain niya. I'm good baby. Kainin mo na lang yan, sabi ko sa kanya. Okay po, Mommy, sabi niya sa akin at muli na naman siyang kumain. Bumalik ng asawa ko at may dala siyang pagkain. Hindi ko alam kung alin bang gusto mo, love, kaya naman kinuha ko na lahat, sabi niya sa akin. Busog pa ako, mamaya na lang ako kakain, sabi ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin kaya naman umiwas ako ng tingin. Okay, mamaya na lang din ako kakain, sabay na tayo, sabi niya sa akin. Hindi ka ba pupunta sa mga kakilala mo? Ayaw mo ba akong katabi? Tanong niya sa akin. Makipag-usap ka sa kanila, baka kasi sabihin nila na pinagbabawalan kita. Hayaan mo sila. Mga kilala ko naman sila. Birthday ko ngayon kaya ako masusunod. Business pa rin naman ang magiging topic namin. Sagot niya sa akin. Businessman ka, kaya normal lang na business ang pag-uusapan niyo. Galit ka ba sa akin? Bigla niyang tanong. Hindi, mabilis sa sagot ko sa kanya. Really? Wala namang dahilan para magalit ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Sorry sa mga sinabi ng pinsan ko, talagang ganun siya. Minsan hindi niya napapansin na iba na palang joke niya. Pero maniwala ka sa akin, hindi yun totoo, sabi niya sa akin. Okay lang, walang problema. Excuse me, pupunta lang ako sa restroom, sabi ko sa kanya. Samahan na kita love. Wag na, ako na lang. Okay, ikaw ang bahala, sabi niya sa akin. Tumayo na ako para pumunta na muna sa banyo. Alam ko naman kung saan ito kaya naglakad ako papunta doon. Habang naglalakad ako ay may ibang nakatingin sa akin pero hindi ko sila binigyan ng pansin. Hanggang sa nakarating ako sa banyo. Malaki ang banyo dito sa malapit sa garden. Halatang inilagay talaga dito para sa mga bisita. May 3 itong cubicle pero nang akmang papasok na ako ay narinig ko na nag-uusap-usap ang mga babae sa loob. Girls, nakita niyo ba yung asawa ni Colton? She's so plain, di ba? Sinabi mo pa. Hindi ko nga alam kung bakit siya naging asawa niya. Like, what? Ang layo ng mukha niya sa ex ni Colton. True, I'm not a hater pero hindi sila bagay. Sabi pa ng isa sa kanila. Me too, nagsasabi lang tayo ng totoo. Ang ex niya noon ay Diyosa. Tapos ang pinalit parang neneng pa. Natatawa pa na sabi ng isang babae dahil 3 silang nasa loob. Kaya nga, super neneng. Maganda siya pero ang bata ng mukhang parang minor de edad. Sa tingin niyo, in love ba talaga si Colton sa asawa niya? O baka naman fake wife lang niya yon? Knowing him, ay sure ako na hindi niya mamahalin yon. Mahal na mahal niya kayang mommy ni Tin kahit pa nagloko to, sabi pa nila. Gusto kong ihakbang ang mga paa ko para umalis pero hindi ko kaya. Parang ang bigat niya. Hindi ko maihakbang kahit pa hindi magandang mga naririnig ko mula sa kanila. Ilang sandali pa'y lumabas na sila at nagulat sila nang makita nila ako. Pero taas noo pa rin talaga sila. Tama ang lahat ng sinabi namin kaya sana huwag kang masaktan, sabi pa ng isang babae. Kaya kumunot ang noo ko dahil ang lakas ng loob niya. Ganito siguro kapag mga mayaman. Nilagpasan lang nila ako pero hindi ko kayang umalis na lang sila basta. You can say whatever you want but you cannot change the fact that I am the wife. I don't care kung siyang maganda sa paningin niyo dahil ako naman ang pinakasalan. Ako ang asawa at sa akin ang lahat ng karapatan. Kaya kung ako sa inyo, kung wala namang magandang lalabas sa bibig ninyo, ay itikom nyo na lang. Sabi ko sa kanila talatang nagulat sila na nagsalita ako. So, matapang ka na niyan. Sa tingin mo ba talaga,
ay mahal ka ni Colton? Gagawin ka lang niyang tagapag-alaga ng anak ng ex-fiancé niya. Kaya huwag kang papakasiguro. Nasa iyo siya hanggang sa dulo. Dahil sure kami na babalik ulit ang first love niya. Nakangisi na sabi nila bago sila tuluyang umalis. Naiwan naman ako nakatayo dito habang nakatingin sa kanila. Love, narinig ko na tawag sa akin ng asawa ko at nakatingin siya sa akin. Mabilis naman akong pumasok sa loob ng banyo. Pero sumunod siya sa akin. Love, what happened? Tanong niya sa akin. Wala, sagot ko sa kanya. Anong ginawa nila sa'yo? Anong sinabi nila? Tanong niya sa akin. Wala. Okay, itatanong ko na lang sa kanila. Sabi niya sa akin kaya bigla na lang ako nataranta. Mabilis akong lumabas dahil hahabulin ko siya pero nandito lang siya sa labas mismo at hindi naman siya umalis. Halatang tinakot niya lang ako para lumabas ako. What happened? Tanong niya sa akin. Nothing. Wala na naman. Yan rin ang sagot mo kanina. Gusto mo ba talaga na itanong ko na lang sa kanila para malaman ko? Seryoso na tanong niya sa akin. Love, please. Hayaan mo na lang sila. Hayaan? Bakit ano bang sinabi nilang masama sa'yo? Gusto mo talagang malaman ang mga sinabi nila? Say it. Sabi nila sa akin na masyado akong plain para sa'yo, na hindi tayo bagay na dalawa dahil mas maganda ang ex mo. Mas maganda ang mommy ni Tin at ginagawa mo lang akong tagapag-alaga kay Tin. Naiiwan mo rin ako kapag bumalik na ang mommy ni Tin, sabi ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin na halatang nagulat siya sa sinabi ko. Yun ang totoo, yun ang sinabi nila sa akin. Pinilit niya ako na sabihin sa kanya kahit pang totoo ay mas gusto ko na lang sana na hindi. Tumalikod siya kaya alam ko na wala akong maririnig na kahit na anong paliwanag mula sa kanya. Dahil siguro ay tama ngang mga babaeng yun. Kahit paayaw ko humakbang ako para umalis na rin pero nagulat ako. Dahil bigla na lang niya akong hinila. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya pero hindi man lang siya sumagot sa akin. Hanggang sa nakarating na kaming dalawa sa table ng mga babae kanina. Nagulat ako dahil bigla na lang niyang binuhusan ng alak ang mga to. Kaya naman nagwala ang mga babae. What is your problem? Pasigaw na tanong ng babae sa asawa ko. Bully my wife again at hindi lang yan ang matitikman niyo mula sa akin. Sabi niya na ikinagulat ng lahat ng tao dito. Your wife is a liar. Liar? Hindi marunong magsinungaling ang asawa ko kaya tigilan niyo ko. May isa pa sa inyo na magsalita ng hindi maganda. Laban sa kanya alam niyo nang mangyayari sa pamilya niyo. Apihin niyo ng lahat but not my wife. Sabi niya kaya mas lalo kong nahiya. Bakit? Saan mo ba pinulot ang asa? Nagulat ako dahil bigla na lang sinampal ni mommy ang babae. Kumpara naman sa'yo ay matinong babae si Ana. Galit na sambit ni mommy. Mommy, hayaan niyo na lang po sila. Sabi ko sa kanya. Hindi pwede anak. Hindi nila alam ang mga sinasabi nila. Gusto ko pa nilang ibuli sa araw ng kaarawan ng anak ko. Sa sarili kong pamamahay? Sabi ni mommy. Mommy's right. Wala silang karapatan na magbitaw ng hindi magandang salita laban sa'yo. Dahil wala naman sila sa sarili nilang bahay. She's my one and only wife. Sabi pa ng asawa ko tinila niya na naman ako bigla. Wait lang si Ma. Hayaan mo na sila. Sabi niya sa akin. Pero kailangan na nating umalis, sabi niya sa akin. Paano si Tien? Hayaan mo na lang muna siya kay mommy, sabi niya sa akin. Nang makalabas na kami sa may gate nila ay sumakay kami sa sasakyan niya. Hindi ko alam kung uuwi na ba kaming dalawa o kung saan pa ba kami pupunta. Inalalaya niya akong sumakay sa sasakyan pero wala akong kahit na anong salitang narinig mula sa kanya. Sorry Ninong, sabi ko sa kanya na naging dahilan para biglang tumigil ang sasakyan. Ninong, bakit Ninong ang tawag mo sa akin? I'm your husband, Ana, at hindi mo na ako Ninong. I'm sorry, dahil sa akin nasira yung birthday mo. Parang iiyak na sambit ko. Wala ka namang kasalanan, kaya bakit ka nagsusorry at isa pa? Silang may ginawa sa'yo. Kasalanan ko pa rin. Alin bang naging kasalanan mo? Kasalanan mo ba kung bakit ganun sila sa'yo? Sila ang tunay na sumira sa gabi ko, hindi ikaw, sabi niya sa akin. Iiwan mo ba ako kapag bumalik ang mommy ni Tin? Tanong ko sa kanya. Bakit mo tinatanong yan? Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang malaman para alam ko kung saan ba dapat ako lumugar. Sabi ko sa kanya. Ang lugar mo ay nasa tabi ko. Ano man ang sabihin ng iba, ay hayaan mo sila. Dahil ikaw at si Tin lang ang mahalaga para sa akin. Sabi niya sa akin.
at hinalikan niya ang kamay ko. Mahal mo ba ako? Gusto ko sanang itanong sa kanya pero hindi ko na lang ginawa. Hinayaan ko na lang siya na dalhin ako sa kung saan niya gusto. Nalulungkot lang ako dahil kailangan pang masira ang party niya nang dahil sa akin. Sana nagsinungaling na lang ako. Sana ay hindi ko na lang sinabi sa kanya kung ano ba ang totoong sinabi ng mga babaeng yun. Halos 2 oras nang makalipas pero nasa daan pa rin kaming dalawa. Hindi ko alam kung saan ba kami pupunta dahil malalim na ang gabi. Nakakaramdam din ako ng gutom dahil hindi pa ako kumakain at ganun din siya. Nagugutom na ako, sabi ko sa kanya. Kakain tayo pagdating natin doon. Sabi niya sa akin at may bigla na lang siyang tinawagan. Narinig ko na inutusan niya ito na magluto ng pagkain namin. Ako naman ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Alam ko na malayo na kami sa city dahil parang nasa probinsya na kami. After ng ilang oras ng biyahe ay nakarating na raw kami. Paglabas ko pa lang sa kotse ay malamig na hangin ang bumungad sa akin at bigla akong natanaw ang dagat. Dito na muna tayo, sabi niya sa akin na tinawakan niya ang kamay ko. Ninong, may gusto akong itanong sa'yo, sabi ko sa kanya. What is it? And please, stop addressing me as your ninong dahil asawa mo na ako, sabi niya sa akin. Mahal mo ba ako? Lakas loob na tanong ko sa kanya.